Talaga namang ginulat ang balita dito kahapon dahil bigla na lang dito nilang tinanggalan ng trabaho ang Sacramento Kings ang kanilang head coach na si Mike Brown. Si Jimmy Alapag na ba ang papalit dito sa kanilang head coach? Pero bago muna yan, marami tayong pag-uusapan nga dito sa kanilang team. Lalong-lalo na nga dito sa kanilang dating head coach na si Mike Brown. Para na nga dito sa kanila sa team ng Sacramento Kings. Ano nga ba ang kanilang mga kadahilanan nila kung bakit nila ito tinanggal sa kanilang team? Dahil alam naman na natin nag-i-struggle na nga sila. Sa kasamaang palad ay hindi na nga talaga dito maganda ang kanilang sitwasyon. Sa kalagitnaan pa naman ito ng season na kung saan nakakuha pa sila dito ng isang superstar. Na ito na nga si DeMar DeRozan para bumuo na nga dito ng kanilang Big 3 kay Fox at kay Sabonis. Kaya finard dito ng Sacramento Kings itong lang nga si Mike Brown dahil nga sa disappointing start na ito. Sinisanti naman dito si Brown pagkatapos ng 13 to 18 start ngayong season na ito. At marami talaga ditong nagulat at hindi makapaniwala dahil pinangunahan dito ni Mike Brown ang Sacramento Kings sa consecutive winning season at nanalo pa nga ng Coach of the Year 2 taon na dito ang nakakalipas. Nasurpreso naman dito si Michael Malone pero sabi niya hindi naman na siya dito na shock dahil may history na rin siya dito sa Sacramento Kings na dati niya na rin pinangunahan din na bilang head coach. 2013 to 2014 siya naging head coach at sumunod na taon ay nagsimula sila sa 11 wins and 13 losses na medyo hawig dito. Dito nga kay Mike Brown na sinisanti rin siya. Sa kanya naman ditong panayam tinawag dito ni Michael Malone ang Sacramento Kings na no class and no balls at yun lang ang kanya ditong mga sasabi. At ang pangit pa dito mga pre dahil sinabihan na nila dito si Mike Brown habang papunta na siya sa airport para sa laro sa laban ng Lakers at doon na nila sinabi na ikaw ay sisanti na. Sari-sari ang mga naging komento dito mga pre. Ang sinabi dito ng mga iba ay nakaka-unprofessional. Ginawa niya dito ang light beam the culture ng Sacramento Kings tapos bigla na lang siyang aalisin. Kaya ngayon ang tanong, sino nga ba dito ang papalit? Time to shine na nga ba ang Pinoy assistant coach na si Jimmy Alapag? Pero kung tutusin dito mga pre kapag fired ang head coach ay delikado rin ang mga trabaho dito ng assistant coaches. Pero mukhang si Mike Brown lang ang problema ng Kings sa kanilang front office at wala naman silang balak palitan ang kanilang mga coaching staff. Pero ayon naman dito sa mga reports ang papalit na pangsamantala sa head coach na bilang interim na head coach ay si Doug Christie mga pre. Natural siya ang next line dahil siya ang lead assistant coach ni Mike Brown. Di nila tatanggalin dito si Jimmy Alapag dahil ang trabaho niya ay player development coach at nagagampanan naman niya ito especially sa pag-improve ni Elon Ellis sa being undrafted. Pero mga pre, pwedeng mauwi sa pagiging head coach ang isang future development coach gaya ni Jimmy Alapag. Ilan sa mga examples dito mga pre kagaya na lang ng current head coach ng Brooklyn Nets na si Jordi Fernandez. Nagsimula siya kagaya ni Jimmy Alapag. Ganun din sa Utah Jazz ang kanilang head coach na si Will Hardy na nagsimula sa development coach muna sa San Antonio Spurs. At ang Memphis head coach na si Jero Jenkins na nagsimula muna sa development coach para na nga sa team ng Atlanta Hawks. Kaya kapag si Jimmy Alapag ay nag-stay long enough sa NBA ay hindi naman dito maging malabo sa pagiging head coach. Kaya wala namang imposible basta makita lang siya dito ng potensyal. Isa rin sa mga example dito ng half Filipino blood. Ito nga si Eric Spoelstra na video coordinator lang dati ng Miami Heat pero ngayon ay isa sa mga best head coaches sa NBA history. Pero for now ang mahalaga mga pre, safe ang trabaho niya bilang development coach sa Sacramento Kings. At kahit na pinalis dito si Mike Brown na temporary naman napapalitan ni Doug Christie. Iba mga pre, may nakikita ba kayong potensyal ni Coach Jimmy Alapag?